Ngayon, pag-iisipan natin ang mga tungkulin ng mataas na saserdote, lalo na sa pagbabayad sala para sa mga kasalanan. Pag-iisipan natin kung ano ang gagawin niya, kung ano ang gagawin ng mataas na saserdote sa araw ng pagbabayad sala. Ang araw na ito ng pagbabayad sala ay naglalarawan sa araw na si Jesus ay namatay sa krus para sa atin upang magbayad sala para sa ating mga kasalanan, upang hugasan ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya basahin natin ang siping ito. Levitiko, Kabanata 23, talata 27. Sa eksaktong ikasampung araw ng ikapitong buwang ito ay ang araw ng pagbabayad sala. Ito ay magiging isang banal na pagtitipon para sa inyo, at kayo'y magpapakumbaba ng inyong mga kaluluwa at maghahandog ng handog na pinaraan sa apoy sa Panginoon. Ito ang salita ng Diyos. Ngayon, kung titingnan natin ang ginagawa ng mataas na saserdote sa araw ng pagbabayad sala, kailangan nating suriin ang ating pag-unawa sa mga direksyon, lalo na at istruktura ng tabernakulo o ang templo, pagsusulit. Saang direksyon ito? Napakagaling. Tapos, ito, hilada, timog at kanluran, di ba? Sa ganitong paraan, gagawin ng mataas na saserdote. At kapag sinabing sa hilagang bahagi ng altar para sa handog na susunugin, narito siya, tama ba? Sa silangang bahagi ay narito. Sige, naintindihan mo? At saka ang banal na lugar, okay? Ang lugar na ito. Nandito ito ang banal na lugar. Sige, at ito ang altar ng insenso. At ang kabanal-banalan sa loob ay ang kaban ng tipan. Alam na namin yan. Kaya susundan natin ang mga sipi sa Levitiko hanggang sa halos Biblia. Sa Levitiko, Kabanata 26. At ang mga sumusunod ay nagtuturo at nagdadala sa atin ng paunti-unti sa kung ano ang dapat gawin ng mataas na saserdote sa araw na ito. Kaya babasahin natin, At nagsalita ang Panginoon kay Moises pagkamatay ng dalawang anak ni Aaron nang sila'y lumapit sa harapan ng Panginoon at namatay. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabilin mo sa iyong kapatid na si Aaron na huwag siyang papasok anumang oras sa banal na lugar sa loob ng tabing sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban dahil mamamatay siya. Sapagkat ako'y magpapakita sa ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa." Papasok si Aaron sa banal na lugar. Dala ito kasamang isang toro bilang handog pangkasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. Ano ang kailangan niyang kunin? Toro at isang lalaking tupa? Sige, Levitiko, Kabanata 16, versikulo 29 hanggang 34. Ito ay magiging isang walang hanggang batas para sa inyo. Sa ikapitong buwan na siyang buwan ng Tishri, sa ikasampung araw ng buwan, ay magpapakumbaba kayo ng inyong mga kaluluwa, at huwag kayong gagawa ng anumang gawain, maging katutubo, ang dayuhan na nakikipamayan sa inyo. Kaya ang hindi paggawa ng trabaho, parang sabat. Ibig sabihin, araw ito ng Panginoon, dapat ay sa Panginoon ka lang mag-focus. Habang pinag-iisipan natin ang buong prosesong ito ng pagbabayad sala, hindi lamang natin pinag-uusapan ang araw ng pagpapako sa krus, kundi isipin natin ang bawat pagsamba na ating inialay sa Diyos. At matuto tayo mula rito kung paano wastong sambahin ng Diyos upang ang pagsambang ito ay katanggap-tanggap sa Diyos. At kaya, talata 30, sapagkat sa araw na ito gagawin ang pagbabayad sala para sa inyo upang linisin kayo. Taos-puso akong nananalangin na sana'y matanggap natin ang pagbabayad salang ito. Pagbabayad sala sa bawat oras na tayo ay sumasamba sa Diyos, sa bawat oras na tayo ay lumalapit upang manalangin sa Kanya. Magiging malinis ka sa lahat ng iyong mga kasalanan sa harap ng Panginoon. Amen. Ito ay magiging isang sabat ng taimtim na kapahingahan para sa inyo upang tayo magpakumbaba ng inyong mga kaluluwa. Ito ay isang permanenteng batas. Ibinahagi ko ang tungkol sa konsepto ng pahinga. Hindi yan pahinga sa sopa.
Ang pahinang ito ay nangahunugal, iniluklok ang Diyos sa kanyang trono at hinayaan ko siyang maghari sa akin. Ito yung araw na hindi kami nakafocus sa trabaho ko, pero sa trabaho niya kami nakafocus. Nakatuon tayo sa katotohanan na siya ang ating hari. Talata 32. Kaya ang paring pinahiran at inordinan upang maglingkod bilang pari na kapalit ng kanyang ama ang siyang gagawa ng pagbabayad sala. Sa gayon ay isusuot niya ang mga kasuotang lino, ang mga banal na kasuotan at gagawa siya ng pagbabayad sala para sa banal na santuaryo. At gagawa siya ng pagtubos para sa tabernakulo ng kapisanan at para sa altar. Magbabayad sala rin siya para sa mga pari at sa buong bayan ng kapulungan. Kaya't nagbabayad sala siya para sa templo, para sa tuldang ng kapisanan, para sa mga kagamitan sa tabernakulo, at para sa bayan, at para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. At dati ay mga damit na lino lamang ang kanyang isinusuot. Natutunan namin ang tungkol sa iba't ibang makukulay na damit. Sa araw na ito, kapag ginagawa niya ang gawaing pagbabayad sala, puti lamang ang kanyang isusuot. Okay? Tandaan ang puting damit at puting kasuotan. At kaya, versikulo 34, ngayon, ito ay magiging sa inyo bilang isang walang hanggang batas upang itubos sa mga anak ni Israel ang lahat ng kanilang mga kasalanan. Minsan bawat paon. At ginawa niya ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Kaya iisang araw lang ito sa isang paon. Kapag ang mataas na saserdote ay pumasok sa kabanal-banalan, at ayon kay Reverend Abraham Park at sa kanyang aklat, malamang 4 na beses siyang pumapasok sa kabanal-banalan sa araw na ito. At maaaring sabihin ng ilang eskolar o mga sulating Hudyo o hindi ng mga sulating Hudyo, ngulit maaaring sabihin ng ilang eskolar ng 3 beses, ngulit malamang 4 na beses. Kaya habang pinag-uusapan natin ito, maaari mong isipin kung ilang beses pumapasok ang mataas na saserdote sa kabanal-banalan sa araw na ito. Kaya ang araw na ito ay kilala rin bilang Yom Kippur. Ang Kippur ay nagmula sa salitang Hebreyo na kapar na nangangahulugang takpan. Ang ibig sabihin ng Yom ay araw, kaya araw ng pagtatakip. Ang luklukan ng awa, tinatawag din itong ang takip ng pagbabayad sala, ang takip ng takip, o ang takip para sa kaban ng tipan, ngunit tumutukoy rin ito sa gawain ni Jesus na pagtatakip sa ating mga kasalanan. Kaya ito ang araw kung kailan ang mga kasalanan ay tinutubos. Ang mataas na saserdote ay pumapasok sa dakong kabanal-banalan. Walang paggawa, tanging banal na pagtitipon at handog pang kapayapaan lamang ang ibibigay. Hindi ito isa sa mga araw na sapilitan para sa mga Israelita ang pag-akyat sa templo. Levitico 23 mayon, mga bersikulo 27 at 28. Sa eksaktong ikasampung araw ng ikapitong buwang ito ay ang araw ng pagbabayad sala. Ito ay magiging isang banal na pagtitipon para sa inyo at kayo magpapakumbaba ng inyong mga kaluluwa at maghahandog ng handog na pinararaan sa apoy sa Panginoon. Huwag kayong gagawa ng anumang gawain sa araw ding ito, sapagkat ito ay araw ng pagbabayad sala, ipang gumawa ng pagbabayad sala para sa iyo sa harap ng Panginoon mong Diyos. Kaya ang mataas na saserdote ay pumupunta sa templo 7 araw bago ang araw ng pagbabayad sala. At sa totoo lang, nananatili siya sa templo. Naroon siya ng 7 araw, tinitiyak na maayos ang lahat at nagwiwisik ng dugo sa altar ni handog na susunugin, pagsusunog ng insenso sa altar ng insenso, pagsuri sa kandelero at pag-aaral mula sa mga matatanda tuwing gabi sa loob ng 7 araw. Ano ang gagawin? Paano ito gagawin? Kaya naman, napakahalaga ng paghahanda para sa pagsambang ito. 7 araw na paghahanda para sa isang araw na pagsamba. Gaano karami ang inihihanda mo para sa iyong mga pagsamba? Sa loob ng 7 araw, isa sa 7 araw, ang mataas na saserdote ay nagtatalaga ng isang pansamantalang mataas na saserdote kung sakaling may mangyari sa mataas na saserdoteng ito sa araw o bago ang araw na iyon.
Halimbawa, sabihin nating ang mataas na pari kung atakehin siya sa puso ng isang araw bago ang seremonya, hindi niya magagawa ang gawain ng pagbabayad sala. At iyon ay magiging isang kalunos-lunos na pangyaring. Hindi dahil namatay ang mataas na saserdote, kundi dahil ang buong bansa ay hindi mapapatawad, hindi matutubos. Kaya pipili siya ng isang pansamantalang mataas na saserdote, sakaling ang pangunahing mataas na saserdote ay magkasala o madungisan sa pamamagitan ng paghipo ng isang bagay na marumi. Kaya, kung sakaling mangyari ang mga bagay na yon, pumili siya ng isang pansamantalang mataas na saserdote na papalit sa kanya. Kung sakali, at sa pagbubukang liwaway ng araw, bago ang araw ng pagbabayad sala, kaya isang araw bago iyon, sa pagbubukang liwayway, pumunta siya sa pintuang silangan upang pagmasdan ang mga hayop na inihanda. Sinisiguro niyang walang sisi. Initiyak niya na naroon ang lahat ng hayop na kailangan para sa sakripisyo, tulad ng toro, kambing, at iba pa. At sila ay dinadala sa templo at niripaso niya kung ano ang kailangan niyang gawin sa mga ito. Kaya't pinag-iisipan niya ito ng paunti-unti, sinusuri muli, unti-unti niyang pinag-iisipan at kasama ang ibang mga pari ay nakikipag-usap at nakikipagpulong siya. At noong gabi, bago ang araw ng pagbababayad sala, makikipagkita ang mataas na saserdote sa pinakamatandang pare at sasabihin sa kanya ng pinakamatandang pare, ituturo sa kanya ang kanyang karanasan at tuturuan siyang muli na balikan ito. Kahit alam na ng mataas na saserdote, lumalapit pa rin siya. Pinitiyak na alam at naiintindihan niya ang bawat hakbang, lahat ng kanyang gagawin. Hakbang-hakbang, o paulit-ulit. Binabasa rin ng mga nakatatandang pare ang mga banal na kasulatan tungkol sa araw ng pagbabayad sala at pinapanumpa ang mataas na saserdote. At sa gabi niyon, ang mataas na saserdote ay hindi dapat matulog. Hindi dapat matulog. At iyan ay nagpapahiwatig ng pagiging alerto at gising para sa araw ng Panginoon. Pero sa mga oras na iyon, ginawa niya iyon para masigurong hindi siya matutulog. At saka, wala siyang mga maling panaginip na maaring maging dahilan ng kanyang pagkakasala. Kaya hindi dapat matulog ang mataas na saserdote at sa makatuwid, ang mga nakababatang pare ay nagpapalitan sa buong gabi upang matiyak na hindi siya inaantok na tinutusok-tusok. O sa totoo lang, tinatawag nila siya, mataas na pari, gising ka ba? O minsan-minsan, sinisigurado niyang gising at alerto siya. Ngayon ay sumisikat ang bukang liwayway sa araw ng pagbabayad sala, ang ikasampung araw ng buwan ng Tishri, at ang seremonya ay nagsisimula sa pagsikat ng araw. Hindi maaaring mahuli ang mataas na pare. Bakit? Dahil hindi pa siya nakatulog. Tuwing linggo ng umaga, kung nakasanayan mo ng magsimba ng gabi, manatiling gising. Yan ang solusyon mo. Dahil ang paksa natin ay ang pagiging huli. Sa tingin ko, marahil ito ay isang kusang loob na bagay, ngunit sa tingin ko, personal. Pero maaring hindi ito personal. Siguro ganun din ang iniisip ng Diyos. Sa tingin ko, isa sa mga pinakawalang galang na bagay na ginagawa natin sa Diyos ay ang pagiging huli sa kanyang pagsamba. Maraming tao, anong oras ang ating pagsamba? Linggo, 1045. Anong oras magsisimula ang ating serbisyo tuwing Miyerkules? 740, di ba? Hindi alas 8 ha? Sinasabi ko yan dahil kahit ngayon ay tumitingin-tingin pa ako sa paligid. Hanggang bandang alas 8, halos walang laman ng santuaryong ito. Hanggang mga alas huyur. Sinong nagbigay sa iyo ng pribilegyo at karapatang hindi purihin? Sa tingin mo ba ay may karapatan kang lumapit at sabihin sa Diyos, Diyos, ibigay mo sa akin ang kailangan ko nang hindi siya pinupuri?
Kahit na may nakakasalubong ako, kapag may nahuhuli sa meeting na iyon, naiinis pa rin ako. Bakit? Dahil minsan ganito ang naisip ko. Pasensya na sa pagbubunyag ng aking pagkamakasalanan dito, ngunit sinasabi kong ang oras ko ay kasing halaga ng sayo, kahit na mas malaki pa ang bayad mo sa oras mo. Dahil mahalaga rin ang oras ko, sinasayang mo lang ang oras ko sa pagiging late ng 15 minuto, 30 minuto, 1 oras, di ba? Kahit ako, isang taong hindi naman gaano mahalaga. Isipin ang kahalagahan ng aking oras. Nakikipagkita ka sa Diyos, at ang oras ay nakapakda na. At sino tayo para sabihing, Diyos ko, sige, ayos lang, sige at simulan mo muna. Dahil masyado akong abala para purihin mo ako. Papuri, hindi naman gaano mahalaga, basta't natatanggap kong salita, di ba? Totoo, di ba? Sa tingin ko, masyado akong nagtagal sa paglalahad ng punto ko. Pero ganun kahalaga para sa atin ang maging nasa oras para sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Salamat. Kung mga mataas na saserdote na pag-usapan natin, pasensya na ha sa pagpapatuloy ng sasabihin, pero napag-usapan natin ang tungkol sa panahong ng Diyos. Maiisip mo ba kung nahuli si Jesus? Maiisip mo ba kung sasagutin ka ng Diyos ang mga panalangin mo nang medyo nahuli? Ang Diyos ay laging nasa oras. Dapat din tayong maging nasa oras kasama ang Diyos. Kaya sa araw na ito, hinuhugasan ng mataas na saserdote ang kanyang mga kamay at paa at naliligo pa nga siya. Hindi lamang isang beses. Ayon sa mga tradisyon, hinuhugasan niya ang kanyang mga kamay at paa ng mga 10 beses sa buong araw na ito at naliligo ang kanyang sarili ng mga 5 beses. Kaya pagkatapos niyang isuot ang kanyang mga damit, kinailangan niyang hugasan muli ang kanyang mga kamay at paa. Levitico, Kabanata 16, balik sa Kabanata 16, talata 4. Magsusuot siya ng banal na tunikang lino at ang mga panloob na kasuotan na lino ay dapat nakatabi ng kanyang katawan. At siya'y magbibigkis ng pamigkis na lino at magsusuot ng turban na lino. Ito ay mga banal na kasuotan. Pagkatapos ay paliliguan niya ang kanyang katawan sa tubig at isusuot ang mga iyon. Kaya gagawin niya. At pagkatapos ay papasok ang mataas na saserdote sa banal na lugar, sisindihan ng insenso at susuriin ang mga ilawan sa huling pagkakataon at lalabas muli. Talata 6, kung magkagayoy, ihahandog ni Aaron ang toro na handog dahil sa kasalanan na para sa kanyang sarili upang siya'y makapagbayad sala para sa kanyang sarili at para sa kanyang sambahayan. Hindi kailangang gawin ito ni Jesus, ngunit kailangang gawin muna ito ng mga paring tao bago ka. Nagbabayad sala sila para sa ibang tao dahil siya mismo ay isang makasalanan. Kaya kailangan muna niyang tumanggap ng kapatawaran para sa kanyang sarili at para sa kanyang sambahayan bago siya gumawa ng anumang bagay. Kaya, pambayad sala ng kanyang sarili at pamilya, dinala niya ang toro sa hilagang pintuang daan, sa pagitan nito at ng altar ng handog. At ipapatong niya ang kanyang kamay sa toro at ikukumpisal ang kanyang mga kasalanan na sinasabi, O Panginoon, ako'y nagkasala sa harap mo. Marumi ako. Patawarin mo po ako sa mga kasalanang nagawa ko at ng aking pamilya. At idinadasal niya ng malakas ang panalangin iyon, at ang mga tao sa paligid niya ay tumutugon sa pagsasabing, Purihin ang pangalan ng Diyos ng langit. Kaya't nanalangin siya sa torong iyon, na halos lumalampas na. Inililipat ang kanyang mga kasalanan sa mangkok na iyon. At pagkatapos ay ang mga bersikulo 7 hanggang 10. Kukunin niya ang 2 kambing at ihaharap ang mga ito sa harap ng Panginoon sa pintuan ng tolda ng kapisanan.
Magpapalabunutan si Aaron para sa dalawang kambing. Isang lote para sa Panginoon at ang isa naman ay para sa taong dapat sisihin. Pagkatapos, ihahandog ni Aaron ang kambing na napuntahan ng Panginoon at gagawin niya itong handog pangkasalanan. Ngunit ang kambing na napuntahan ng kapalaran para sa kambing na haharap kay Azazel ay ihaharap na buhay sa harap ng Panginoon. Apang gumawa ng pagbabayad sala para dito upang ipadala ito sa ilang bilang kambing na patatawarin. Kaya pipili siya ng marami, pipili ng marami. Dumaan siya sa silangang bahagi at nagtungo sa hilagang bahagi ng altar na sinunog, nag-aalay upang pumili ng palabunutan para sa mga kambing, isa para sa Diyos at isa para kay Azazel. Isang scapegoat na namangahulugang pag-alis. Okay, pipiliin niya itong lote at ang lote para sa Panginoon. Ilalagay niya ang selyo, ang lote sa ulo, okay. At sinabi niya, ibinibigay ko ito bilang handog pangkasalanan sa Panginoon. At ang mga taong nakapaligid sa kanya ay tumugon. Luwalhati sa pangalan ng Diyos ng langit at siya ang nagbubuklod sa atin. Iskarlatang panali sa leeg nito. Talata 11, kung magkagayoy ihahandog ni Aaron ang toro na handog dahil sa kasalanan na para sa kanyang sarili at itutubos niya ang kanyang sarili para sa kanyang sambahayan at papatayin niya ang toro na handog dahil sa kasalanan na para sa kanyang sarili. Kaya tandaan mo, ipinagdasal niyang toro kanina. Ngayon ay kakatayin niya ang toro. Okay? Naiisip mo ba ang pagpatay ng isang malaking toro? Naiisip mo ba ang pagpatay ng kahit anong uri ng nabubuhay na bagay? Hindi ito madali. Ngunit ang mataas na saserdote at kadalasan sa iba pang mga handog, dinadala ng mga tao ang kanilang kordero. Minsan, ang mga kordero, sa panahong iyon, ang mga tupa ay parang kanilang alagang hayop, guinea pig o alagang hayop. Kuneho, alagang hayop, hamster, alagang hayop, aso o pusa. Naiisip mo ba na dalhin mo ang sarili mong alagang hayop at bibiktimahin ito? Na sinasabi, dahil sa aking mga kasalanan, mamamatay ang hayop na ito at puputulin ang lalamunan at ilalabas ang dugo. Gusto mo ba? Hindi ka ba iiyak? Sa tingin ko, ang mga maliliit dito ang kinakausap ko. At kaya, dahil sa karanasang iyon, napagtanto nila, kung ako'y magkakasala, may isang bagay o isang tao na kailangang mamatay dahil sa kasalanang iyon. May isang tao o hayop na kailangang magbubo ng dugo nito dahil sa aking kasalanan. Kaya pinatay ng mataas na saserdote ang torong ito. Kinokolekta niya ang dugo at ibinibigay ito sa ibang pari upang ipagpatuloy ang paghahalo nito. Ano ang mangyayari kung ipigil niya ang paghalo nito? Mamumuo ang gabo. Kaya kailangan niya itong patuloy na haluin para manatiling likido. Kukuha siya ng isang lalagyan ng apoy na puno ng mga baga mula sa ibabaw ng altar, ang altar ng handog na susunugin sa harap ng Panginoon, at 2 dakot ng pinong dinurog na mabangong insenso, at dalhin ito sa loob ng tabing. Kaya pagkatapos patayin ng toro, tinitipon niya ang dugo, ibinibigay ito sa pare, at patuloy na hinahalo ito ng paring iyon. Samantala, kumuha siya ng kawali, isang kawali ng apoy upang tipunin ang baga ng apoy na nagliliyab sa apoy mula sa dambana ng handog na susunugin. At nakakuha siya ng 2 dakot ng pinongginiling na insenso. Kaya narito ang apoy, ang uling sa kawali. Ito ang pari na nanggugulo, di ba? At dito niya kinukuha ang insenso, 2 dakot ng insenso. At pagkatapos ay dinadala niya ang apoy, uling at insenso sa templo, sa banal na lugar at sa kabanal-banalan. Ito ang mataas na saserdote na naglalakad sa pagitan ng tabing. Ganito ang belo, kaya kailangan niyang pumasok sa loob at palibutan ito. At ito ang unang pagkakataon na papasok ang mataas na saserdote sa kabanal-banalan, ang kabanal-banalang dako.
Anong ginagawa na ron? Ilalagay niya ang insenso sa apoy sa harap ng Panginoon. Sa harap ng Panginoon, ibig sabihin ay nasa harap ng kaba ng tipan. Kaya ilalagay niya ang lalagyan ng apoy at naglagay ng insenso sa apoy sa harap ng Panginoon, upang ang ulap ng kamangyan ay matakpan ang binhi ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng patotoo. Kung hindi, ay mamamatay siya. Kaya sa bundok Sinai, nang makilala ni Moises ang Diyos, ang tuktok ng bundok Sinai ay natatakpan ng mga ulap. Ang ulap na iyon ay kumakatawan sa presensya ng Diyos. Dito rin, ginagawa ng Diyos ang parehong bagay, ngunit siya ay nagsasabi sa mataas na saserdote na gawin ang ulap na iyon gamit ang apoy na ito at insenso. Kaya iyon ang ginagawa na. Inilalagay niya ang kawali at ang insenso, ang giniling na insenso, sa ibabaw, at iyon ang dahilan kung bakit pa itaas ang usok. Para bang natatakpan ng mga ulap ang buong lugang na iyon. Talata 14, bukod dito, kukuha siya ng dugo ng toro at iwiwisik ito gamit ang kanyang daliri sa ibabaw ng luklukan ng awa sa silangang bahagi. At saka, silangang bahagi, ibig sabihin na sa harap ng luklukan ng awa, ama ba? Gayon din, sa harap ng luklukan ng awa, iwiwisik niya ang konting dugo gamit ang kanyang daliri ng 7 beses. Kaya pagkatapos sindihan ng insenso, lumabas ang mataas na saserdote. At naaalala mo ba yung paring naghahalo ng dugo? Kinuha niya ang dugo mula sa paring iyon at pumasok sa pangalawang pagkakataon. Itong pangalawang beses na papasok siya na may dalang dugo upang iwisik ang dugo sa kaba ng pipan. Kaya ang kabanal-banalan ay puno na ngayon ng insenso at wala siyang makitang anuman sa loob. Ngunit siya'y pumasok at iwinisik niya ang dugo gamit ang kanyang daliri sa luklukan ng awa sa silangang bahagi at sa harap nito 7 beses. Mga bersikulong 15 at 16, kung magdagayoy, papatayin niya ang kambing na handog dahil sa kasalanan na para sa bayan at dadali ng dugo na yon sa loob ng tabing at gagawin sa dugo na yon ang gaya ng ginawa niya sa dugo ng toro at iwiwisik niya sa luklukan ng awa at sa harap ng luklukan ng awa. Siya ang gagawa ng pagbabayad sala para sa banal na lugar. Dahil sa mga karumihan ng mga anak ni Israel at dahil sa kanilang mga pagsalangsang kaugnay ng lahat nilang mga kasalanan. At ganito ang gagawin niya para sa tabernakulo ng kapisanan na kanyang tinatahanan sa gitna ng kanilang mga karumihan. Kaya sa ay pagwiwisik ng dugo halos lahat ng dako sa banal na lugar. Naiisip mo ba na sa loob ng banal na lugar ang amoy ng dugo at ito ay magmumukhang isang pelikulang horror na puno ng dugo? Kailangan ang dugo iyan. Natatandaan mo? Levitico 17:11. Nasa dugo ang buhay. At ang pagdanak ng dugong iyon ay naglalarawan ng pagdanak ng dugo ni Jesucristo. Kailangan nating pagdaanan iyon dahil sa ating mga kasalanan. At ginawa niya iyan sa lumang tipan taon-taon. Kaya ito ang pangatlong beses na papasok ako. Ang pumasok, ang magkalat ng dugo kahit saan. Para sa mga karumihan ng mga kasalanan. Kaya ito ay gamit ang dugo ng kambing sa pagkakataong ito. Kaya pupunta siya, mababasa natin na tama, kakatayin ng kambing na handog para sa kasalanan. At dinala niya ito sa pangalawa, sa pangatlong pagkakataon. Pagdating at pagwiwisik nito sa banal na dakong at gayon din sa kabanal-banalan. Dahil kahit ano, kailangan madikitan ng dugo ang lahat ng naroon. Dahil kung ang altar ay marumi, ang handog para sa mga tao ay magiging walang bisa sa buong taon. Kaya kailangan madikitan ng dugo ang lahat. Kailangan maantig ng dugo ni Hesukristo ang bawat bahagi ng aking buhay, lahat ng meron ako. At sa pagsamba sa Diyos, bawat bahagi ko ay kailangang mahawakan ang dugo ni Hesukristo.
At iyon ang dahilan kung binigyang diin din ng senior pastor, ang aming founding pastor, na huwag mong iwan ang iyong isip sa ibang lugar. Ang ating espiritu, kaluluwa at katawan ay kailangang maantig ng banal na espiritu sa pamamagitan ng dugo ni Yesu Kristo. Mga bersikulo 18 at 19. Pagkatapos, lalabas siya papunta sa altar sa harap ng Panginoon at gagawa ng pantubos para dito. Kukuha siya ng konting dugo ng toro at ng kambing at ilalagay niya ito sa mga sungay ng altar sa magkabilang gilid. Ito ay tungkol sa altar ng insenso. Gamit ang kanyang daliri, iwiwisik niya ang koting dugo roon ng 7 beses at lilinisin ito at itatalaga ito mula sa mga karumihan ng mga anak ni Israel. Kaya kung titingnan mong mabuti, ang mga sungay ng altar na ito ay pininturahan ng pula. Dugo yan. Kaya't lumabas siya sa banal na lugar at hinalo ang dugo ng toro at ng kambing. At ilalagay niya ang dugo sa mga sungay ng altar ng insenso at iwiwiwisik ang dugo gamit ang kanyang daliri sa altar. 7 beses. Binadala niya ang natitirang bugo sa altar ng handog na susunugin at gagawin ng pareho, inilalagay ang dugo sa mga sungay at ang napitirang dugo ay ibinubuhos sa timog kanluran. Kaya mo ba? Kaya mo pa? Alamin? Timog kanlurang sulok ng altar ng handog na susunugin. And you know, sa Solomon's, mula sa templo ni Solomon, meron siguro. Ang daluyan ng tubig ay konektado at ito ay umaagos pababa sa lambak ng Kidron, ang batis ng Kidron. At kaya nga, kadalasan, pagkatapos ng mga handog na ito, lahat ng natitirang dugo ay pinatutulo sa ganong paraan. At ang lambak ng Kidron, ang batis ng Kidron ay nagiging pula. Mga bersikulo 20 at 21. Pagkatapos niyang mabayaran ng mga kasalanan para sa banal na lugar, sa toldang tipanan at sa altar, iyahandog niya ang buhay na kambing. Tandaan, may 2 kambing doon. Ang isa ay napatay na dahil sa dugo, ang isa naman ay buhay pa. Hindi mo gugustuhin mapunta sa sitwasyon niya. Nakita mo ang pagpatay sa isa pa, at ngayon na ikaw na. Pero, ang isang ito ay inialok ng buhay. Ano yung gumagana? Pagkatapos, ipapatong ni Aaron ang dalawa niyang kamay sa ulo ng buhay na kambing at ipapahayag ang kanyang mga kasalanan dito. Ang lahat ng kasamaan ng mga anak ni Israel at lahat ng kanilang mga pagsalangsang kaugnay ng lahat ng kanilang mga kasalanan. At ipapatong niya ang mga iyon sa ulo ng kambing at paaalisin sa ilang sa pamamagitan ng kamay ng isang lalaking nakahanda. Palagi kong iniisip, bakit 2 kambing? Pero sa tingin ko, nakikiramay na lang ako sa pagbabalik ko sa locking system natin sa Singapore. Kawawa naman ang Diyos. Sinisiguro, sa bawat aspeto natatakpan ng ating mga kasalanan. Kaya't binibiktima ng mataas na saserdote ang kambing na ito, ang kambing na ito ni Azazel, ang kambing na sisirain ng kasalanan. Kaya lahat ng kasalanan ng Israel. At pagkatapos sa talata 22, sinasabi nito, dadalhin ng kambing ang lahat ng kanilang mga kasamaan sa isang lupaing walang laman. Naisip mo ba na ikaw ang kambing na yon? Inaalis ang lahat ng kasalanan ng Israel, ng buong bayan. Ang bigat siguro nito mo. At ito, syempre, ay naglalarawan kay Jesus Kristo. At iyong pakakawalan ng kambing sa ilang. Habang sila ay naglalakad sa ilang, ano ang mangyayari kung ikaw? Pakawalan ng kambing sa ilang. Gaano katagal ito mabubuhay? Lalamonin ito ng mababangis na hayop sa ilang. Ngunit pagkatapos nilang manirahan sa lupain ng Kanaan sa Israel, at ngayon ay hindi mo na ito maaaring palayain sa ilang. Baka bumalik ito para hanapin ang tahanan nito. Kaya may pare, yan ang itinalaga upang pamunuan at ilayo ang kambing na ito. Sumisigaw ang mga tao sa kambing na si Azazel, "Humayo ka, kunin mo ang aking mga kasalanan."
Dalhin mo sila sa ilang at hug mo na silang hayaang manatili pa rito. Kaya't inilalagay nila ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa kambing na ito. At sinasabi nito rito na umalis kasama ng aking mga kasalanan na huwag nang bumalik. Pero kung hahayaan mo lang itong pakawalan, babalik ito. Anong ibig sabihin yan? Bumalik na naman sa inyo mga kasalanan ninyo. At anong ginagawa niya? Kailangan nilang siguraduhin na hindi na babalik ang kambing. Talata 23-24, kung magkagayoy, papasok si Aaron sa tabernakulo ng kapisanan at huhubarin ang mga kasuotang lino na kanyang isinuot nang siya'y pumasok sa dakong banal. Iiwan niya sila ron. Kaya natatandaan mo ba ang mga puting damit na suot niya? Huhubarin niya ang mga ito mayhon. Paliliguan niya ang kanang katawan ng tubig sa isang banal na lugar at ilalagay niya, magsuot ng kanyang mga damit at lumabas at ialay ang kanyang handog na susunugin at ang handog na susunugin ng bayan at itubos ang kanyang sarili sa kasalanan at sa bayan. Kaya silang kumuha, hinubad niya ang, alam mo na, ang damit na suot niya at nagpalit. Okay, pagkatapos kong palayain ang taong dapat sisihin. Okay, kaya natatakpan na lahat ng kasalanan. Kaya lumabas siya, hinubad niya ang kanyang mga damit. Ano ang gagawin nila sa damit na ito na kanilang nakolekta? Ginawa ko, itinatago nila ito at sa lalong madaling panahon, magkakaroon ng isang pagdiriwang ng mga ilaw. Piyesta ng mga ilaw. Naglagay sila ng malalaking sulo sa apat na sulok ng templo at sinindihan nila ang mga sulo. At ang mga kasuotang ito, mga gamit ng kasuotan ang nagiging mitsa para sa mga sulo na yon. Nasusunog ang mga ito na may maraming olive oil. Nasusunog ang mga damit na ito. At iyon ang nagbibigay liwanag sa kabuuan. Kita mo, ang pagsunog ng mga kasalanan ay pagdiriwang ng kagalakan at ang mga ito ay nagliliwanag. At iyon ay noong si Jesus, ito ay noong panahon ni Jesus, ito ay si Juan, Kabanata 7, 8 at 9. At ipinagdiriwang nila ang kapistahan ng ito ng kapistahan ng mga ilaw. Samantala, habang ginagawa nila iyon, dinala nila kay Jesus ang babaeng nahuling nangangalo niya. At anong sinasabi ni Jesus? Pinalalaya niya siya mula sa kanyang mga kasalanan, tama ba? At saka, anong sinasabi nito? Ako ang ilaw ng mundo. At pagkatapos kabanatan siyam, naglalakad siya at nakakita siya ng isang lalaking bulag. At bago idilat ang kanyang mga mata, sinabi ni Jesus, Ako ang ilaw ng sanlibutang ito. Bagamat may mga magaan na pagdiliwang, buong gabi, maliwanag. Ganon kalaki ang liwanag na kanilang sinindihan. Sindihan. Hindi lang ang templo, bawat sulok ng bayan, naglagay sila ng mga sulo at magsindi. Kaya pagkatapos mahugasan ng kasalanan, mayroong maningning na liwanag. Wala nang kadiliman. Iyon ang ipinahihiwatig nito. Talata 25. Pagkatapos ay susunugin niya ang taba ng handog pangkasalanan sa ibabaw ng dambana. Kaya kinuha ang dugo mula sa kanina, kambing, tama, at may mga bangkay doon. Kaya kunin mo ang taba ng handog para sa kasalanan sa ibabaw ng altar. Ngayon ay nagsisimula na itong mabano. Sige. Kaya ganon nila inaalis ang taba. At ang nagpakawala ng kambing na pinakakambing na pinatawan ng kasalanan ay maglalaban ng kanyang mga damit at maliligo sa tubig. At pagkatapos, sa gayon ay papasok siya sa kampo. Kaya ano ang ginawa niya? Kung papakakawalan niya ang kambing sa ilang, maaring bumalik ito. Kaya kailangan niyang siguraduhin hindi na ito babalik. Kaya dinala niya ito sa bamin. At panoorin ito at siguraduhin ito ay punit-punit. At iyan ang ginawa nila kay Jesus. Sinigurado nilang patay na siya ay pinagpira-piraso. Ito ay nangangailangan, ito ay nadudulot, meron pang ang prosesong sunod-sunod. Maglagay ng pulang panali sa bato at sa kambing, at pagkatapos ay ang sungay ng kambing, at pagkatapos ay itaas ito, tulad ng ginagawa niya. Pagkatapos ay ganon. 27.
Ngunit ang toro na handog pangkasalanan at ang kambing na handog pangkasalanan na ang dugo ay dinala sa loob ng banal na lugar upang ipangtubos ay ilalabas sa kampo. At susunugin nila sa apoy ang kanilang mga balat, ang kanilang laman, at ang kanilang dumi. Pagkatapos, ang magsusunog ng mga yon ay maglalaban ng kanyang mga damit at maliligo sa tubig, at pagkatapos ay papasok siya sa kampo. Okay, eto na ang nasusunog na bahagi, ang kabuuan. Sa banal na lugar, ang mataas na saserdote ay nagbibigay ng insenso, nag-aalay ng panalangin, at sinusuri ang mga ilaw ng lampara. Kaya sa simula, ginagawa niya ito, at sa huli ay ginagawa niya ito. Ilang beses pumasok ang mataas na saserdote sa kabanal-banalan sa ngayon. Nasubaybayan mo ba? Ilang beses? 3 beses na sa ngayon, dedan? Ulang beses, alo? Apang magdala ng apoy at gumawa ng usok o gumawa ng ulap. Pangalawang beses, dali ng dugo ng toro. Sa ikatlong pagkakataon, dalhin mo ang dugo ng kambing. Tama? Ano ang tan-apat na beses? Ito ay hinuha ng mga eskular at maging ng mga eskular na ang mataas na saserdote ay dapat na pumunta sa ikaapat na pagkakataon para gawin ang ano. Hulaan mo nang hindi sinasadya. Tayong mga miyembro ng Simbahang Zion ay mahusay na nagagawa ito. Para maglinis, naiwan mo ang paladan. Iniwan mo lahat doon. Tapos ka na. Kailangan mong ilabas lahat pabalit. Sino pa bang papasok? Kaya pumasok ang mataas na saserdote upang kunin muli ang lahat sa ikaapat na pagkakataon. Ang mataas na saserdote, pagkatapos niyan, ay lalabas mula sa banal na dako. At bago pa siya maghugas yan, di ba? Kaya, pagkatapos magpalit ng kanyang damit, bumalik sa kanyang karaniwang kasuotan ng mataas na saserdote, hinugasan niya ang kanyang mga kamay at paa, at hinubad niya ang kasuotan ng mataas na saserdote at isinuot ang kanyang karaniwang kasuotan. Pagkatapos ay babalik siya sa bahay. Sinundan siya ng mga pari at nagkaroon sila ng malaking piging ng may kadalakan. Bakit? Dahil lahat ng kanilang mga kasalanan ay nahugasan na. Iyan dapat ang ating pagsamba. Pagpasok namin, baka mabigat ang loob namin. Pero pagkatapos ng serbisyo ng pagsamba, dapat tayo magkaroon ng piging. Iyan ang kahulugan ng ating pagsasamahan. Ang pagsasama-sama ay pagsasaya at pagdiriwang sa isa't isa dahil sinamba natin ng Diyos at inalis ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kaya't naway ang ating mga paglilingkod ay maging isang bagay na kinikilala ng Diyos, isang bagay na ikinagagalak ng Diyos, at isang bagay kung saan maaari rin tayong magdiwang at magpasalamat sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo sa amin ng panahong ito upang pag-isipan ang tunay na pagsamba. Kung saan ang ating mga kasalanan ay tinutubos, kung saan ang iyong pangalan ay niluluwalhati. At Ama, nag-review kami. Ang proseso ng pagbabayad sala, kung gaano karaming dugo, kung gaano karaming proseso, kung gaano karaming trabaho ang ginagawa. Ngunit dahil sa dugo ni Jesus, gaya ng sinasabi sa Hebreo 9, talata 12, lahat ng prosesong ito sa lumang tipan ay nakumpleto na ngayon, natupad na. Lahat ng sabay-sabay, minsan at magpakailanman sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. Nagpapasalamat kami sa iyo dahil pinayagan mo kaming malayang sumamba sa iyo. At sa bawat pagsamba natin, pinapatawad ang ating mga kasalanan. At mas lalo kaming lumalapit sa iyo. Ama, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pribilehiyong ito na maniwala kay Jesus. Tulungan mo kaming sambahin ka ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, maging ang aming katawan. At Ama, naway maibigay namin sa iyo ang lahat. Naway ang bawat bahagi ng ating buhay at ng ating mga pamilya ay maantig ng dugo ni Hesukristo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At Ama, patawarin mo po kami kung hindi ka namin sinamba sa tamang paraan.
Kung naging kawalang galang kami sa iyo, Ama, hayaan mo po kaming makasama sa iyo nung maayos, sa espiritual at pisikal na aspeto. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin. Amen.